Hanggang 14 na kilometro na ang inabot ng langis na tumagas mula sa paglubog ng MT Tierra Nova sa Limay, Bataan. Nagpatupad na rin ang fishing ban sa lugar, pero ang ilang mangingisda, problemado dahil ito lang ang kanilang hanap buhay. At tinutukan yan live ni Von Aquino. Von? Pia Ivan, kinumpirma ng Philippine Coast Guard na may konting oil spill mula roon sa oil tanker na MT Terra Nova na lumubog sa dagat na sakop ng Limay, Bataan. Inabutan naming pabalik mula sa pangingisda sa dagat ng Limay, Bataan si John John. Ipinakita pa niya sa amin ang kanyang mga nahuling salay-salay at wakang na pangulam daw nila. Batid naman daw niyang may umiiral na fishing ban dahil sa lumubog na MT Terra Nova, pero ito lang po yung pinagkakakitaan, tsaka po dito po umaasa po yung mga pamilya po namin. Pero babala ng Philippine Coast Guard, delikado ang mga isdang ito na posibleng kontaminado na. Lalo't kinumpirma nilang may oil spill na. Oil spill na nga baka contaminated yung mga isda. So wag na lang muna, baka magkasakit tayo. Bigyan naman kaming ayuda sa lahat ng aming mga isda at tuloy-tuloy habang hindi siya nakakalabas. Sabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Armando Balilo, umabot na sa 12 to 14 kilometers ang haba ng oil spill, pero minimal at manageable pa raw ito at maliit pa para magdulot ng alarma. Ang ginagawa natin ngayon is nag-deploy na tayo ng oil spill bomb doon sa mga areas na meron na tayong nakitang langis. And of course, 3 barko po ng Philippine Coast Guard ang nag-ooperate, naglalagay ng dispersant. Dahil sa southwest na trajectory ng langis, kailangan anyang maghanda ang mga nasa area ng Batangas at Cavite. Nasugbo, Daig, tsaka baka dyan sa Maribeles. Yun ang mga kailangan natin kausapin at maghanda. Natuklasan din daw ng mga technical divers ng Harbor Star na chartered salvor ng MT Terra Nova na may konting tagas na galing sa valve ng tangke. Bukas inaasahan na magsisimula na ang siphoning o paghigop sa nasa 1.4 million liters ng langis na dala ng MT Terra Nova. Tinatayang aabutin ang buong proseso ng siphoning ng 7 araw. Ivan, Pia, ayon naman sa abogado ng Portavaga Ship Management Incorporated, maglalabas na lamang daw sila ng official statement sa oras na makakuha sila ng mga datos. Samantala, ayon naman sa PCG, inaasahan na ngayong araw darating dito sa Limay, Bataan yung sister ship ng MT Terra Nova na mula Batangas. Ito yung vessel na paglalagyan o paglilipatan ng mga langis na makukuha naman sa MT Terra Nova. Ivan, Pia? Maraming salamat, Von Aquino. Arestado sa Benguet ang 2 Chinese national na sinasabing may koneksyon sa Pogo sa Porac, Pampanga. Yan ay matapos salakayin ng Bureau of Immigration at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang bahay sa isang subdivision sa bayan ng Tuba. At sa otoridad, matagal na nilang minamanmanan ang dalawa. Sabi ng PAOK, sa isang bahay sa naturang subdivision tumakbo at nagtago ang 2 arestado. Tinutukoy pa sa ngayon kung sino ang may-ari ng bahay. Yung isa po sa kanila has a working visa but kinoconsider po natin siya as ma-harbor ng illegal alien. Yung kasama niya po na isang Chinese national naman ay wala pong makikita na kaukulang dokumento. Sila po ay haharap ng deportation charge sa Bureau of Immigration po at titingnan po natin kung may mga pending cases pa po sila dito sa Pilipinas. Di tulad ng mga nagdaang rotation at reprovisioning mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, naging mapayapa ang RORE mission kanina sa BRP Sierra Madre ayon sa Department of Foreign Affairs. Yan ang unang mission doon kasunod ng pagkakasundo ng Pilipinas at China para mapababa ang tensyon sa West Philippine Sea. Nakatutok si Joseph Moro. Sa mga nagdaang rotation at reprovisioning mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, ilang beses nakaranas ng pangaharas ang Pilipinas mula sa China Coast Guard. Umabot pa sa puntong may nasugatang sundalo gaya noong June 17, ang itinuturing na pinakamarahas na pangaharang ng China sa resupply mission ng Pilipinas. Pero sa RORE mission ngayong araw, wala raw nangyaring untoward incident ayon sa Department of Foreign Affairs.
Ito raw ang unang RORE matapos magkasundo ang Pilipinas at China tungkol sa gagawin sa Ayungin Shoal para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at maling tansya na hindi nasasakripisyo ang mga paninindigan. Ginamit sa misyon ng civilian vessel na MV Lapu-Lapu na ineskorta ng BRP Cape Engaño ng Philippine Coast Guard. Inulit ng DFA na naaayon sa batas ang RORE mission sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas na saksi sa pagiging profesional ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Kahapon habang papuntang Ayungin Shoal ang tropa magre-resupply sa BRP Sierra Madre, sinabi ni Chinese Ambassador to the Philippines Song Silian na nakatataba ng puso na may napagkasunduan na ang Pilipinas at China sa RORE mission. So welcome development. Okay. Yeah, that's right. And no, that's we hope this will work well to de-escalate the tension, to restore the tranquility at sea. I think this is the purpose of such agreement. Kapwa matipid sa detalye ang Pilipinas at China sa napagkasunduan sa mga gagawin sa rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal. Pero dati nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na hindi kailangan magpaalam ng Pilipinas sa China. Bukod diyan, hindi payag ang DFA sa on-site inspection. Si Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones Chairman Senator Francis Tolentino nanawagan sa DFA na ilabas sa publiko ang nilalaman ng kasunduan. Dapat daw maging transparent at huwag isikreto ang nilalaman nito. Sabi naman ni Senate President Chis Escudero, hindi treaty ang napagkasunduan ng China at Pilipinas kaya hindi ito kailangang ratifikahan ng Senado. It is not a treaty, so it does not need Senate concurrence. But if a senator wishes to look into it, of course, the Senate will pave the way for it. On my part, hindi ko balak maghain ng resolusyon kaugnay niya. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Umabot na sa halos 400 milyong piso ang kabuang halaga ng pinsala sa agrikultura sa buong bansa. Bunsod po ng habagat at bagyong Karina ayon sa Agriculture Department. Apektado ang mahigit 20,000 magsasaka mula sa 10 rehiyon sa bansa. Nawala naman ng kuryente ang ilang lugar sa Benguet dahil sa pagguho ng lupa sa bayan ng Atok kanina. Sabi ng Benguet Electric Cooperative, apektado niyan ang buong bayan ng Kapangan, ilang bahagi ng Hibungan, Tublay at Atok. Patuloy ang tinutugunan ng Beneco. Ayon naman sa Meralco, nasa 9,000 customer na lang ang apektado ng kawalan ng kuryente dahil pa rin sa bagyo at habagat. Karamihan sa kanila ay mula sa Metro Manila at Bulacan. Patuloy raw ang pagkilos ng kanilang mga tauhan para agad na maibalik ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar. Sandamakmak na nangamatay na janitor fish ang tumambad sa gilid ng Marikina River. Nagkalat ang mga yan sa Tila Boardwalk sa tabi ng ilog sa barangay Nangka sa Marikina City. Pinaglaruan pa ang mga yan ng ilang bata roon. Batay sa uploader ng video, o ayon sa uploader ng video, sa halos buong boardwalk nagkalat ang mga isda. Hindi naman daw nito naapektuhan ang mga sasakyan dahil hindi raw ito umabot sa mga kalsada roon. Hulikam ang pagsemplang ng motorsiklo matapos tamaan ng tumalsik na bato mula sa kasalubong nitong truck sa Tulunan, Cotabato. Ayon sa kapitan ng barangay, pumutok ang 2 gulong sa likod ng truck kaya tumalsik ang isang naipit na bato mula rito. Sugatan ng rider na tinamaan ng bato sa kanang balikat at ulo. Dinala na siya sa ospital. Wala pang pakayag ang driver ng truck. Ipinaguto si Pangulong Bongbong Marcos ang pagbuo ng agency task force para tutukan ang oil spill sa Bataan. Sa isang pulong kanina sa Bulacan, naging sentro ang panglutas sa malawakang baha sa lalawigan. Nakatutok si Rafi Tima. Kita ng Pangulo mula sa Himpapawid ang malawak pa ring baha sa Bulacan sa isinagawa niyang aerial survey. 17 bayan ang nalubog sa baha sa kasagsagan ng ulan na pinalakas ng bagyong Karina. Sa kanyang pulong kasama ang ilang miyembro ng gabinete at mga lokal na opisyal ng Bulacan, Pampanga at Bataan, ibinahagi ng Pangulo ang kanyang obserbasyon. Mataas yung tubig ng dagat, mataas yung tubig sa ilog, may baha pa doon sa mga farmlands. Pero kung makikita mo, naghahanap ako nung saan lulusot yung tubig, wala talagang dadaanan. Inikutan din ng Pangulo ang lugar kung saan lumubog ang motor tanker Terra Nova malapit sa bayan ng Limay sa Bataan. Kitang-kita ang oil slick sa pinaglubugan ng barko at ang barko ng Philippine Coast Guard na nag-i-spray ng oil dispersant. Meron na talagang langis. Pero it's light. It's still light. Buo pa ba yung barko? Yes, sir. Wala pang signs na
break. Yung na-assess nila, there are no cracks in the hull. From the surface, the observation yesterday, actually, the flow of oil has decreased already. Dito na sumentro ang kanyang mahigit 1 oras na pulong sa Kapitolyo ng Bulacan. Ayon sa DENR, sa ngayon, maayos pa naman ang air at water quality sa mga baybayin ng Bulacan at Bataan. If there are fishers in the area and there are oyster farms po in the area near the coastline, those would be possibly impacted and therefore the loss of livelihood, at least for a certain period, is quite likely. Suwestyon nila sa mga mangingisda, lalo na ang may mga palaisdaan, hanguin na nila ang kanilang mga alaga. Pinaghanda na rin ng Pangulo ang DSWD sakaling kailangang magbigay ng ayuda. Ang mga opisyal ng Bulacan, Pampanga at Bataan nagpahayag na mismo sa Pangulo ng kanilang pangamba. Maglagay na talaga ng boom. Ano po? Kasi kakalat po yan eh. Pwede po kaming tumulong para mag-train po ng kung gusto man mag-volunteer. Regarding the organic boom. Immediate po sana ma'am, training na kagad kasi no choice na po kami. Hindi naman ho para maghintay kami nito. Apo. I-anticipate na ho natin itong... Inatasan na rin ng Pangulo si Defense Secretary Gibo Teodoro na pangunahan ang pag-coordinate sa mga national government at mga lokal na pamahalaan para tugunan ang problema ng posibleng oil spill. Nangako daw ang inatasang magsagawa ng salvage operation na mahihigop nila ang laman ng tanker sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Bumuti na ang lagay ng panahon pero perwisyo ngayon sa mga residente ang tambak-tambak na basurang iniwan ng baha. Tinutukan niya ni Bea Pinlac. Nagmamadali nang makauwi sa kanilang bahay si Irvin. Kaya kahit nag-aalangan na dumaan sa kalyeng halos nasakop na ng basura, sabi niya, kailangan talaga tiyagain mo. Sana na lang hindi mapako kung tutuusin. Sa bahagi na to ng Caliraya Street sa Barangay Tatalon, hirap nang makadaan ang mga motorista dahil sa sandamakmak na basura na nakatambak dito. Magtatatlong araw na raw nang tumambad sa kanila ang gabundok na basura sa kalsada matapos humupa ang matinding baha dahil sa habagat at bagyong Karina. Kaya daing ng mga tricycle driver, Hindi makahanap po ng maayos dahil kasi po, basura, dami po. Hindi kayo makapunta sa kabilang barangay. Dahil sa nakaharang na bunton ng basura sa kalye, hindi na makadaan ang mga malalaking sasakyan sa lugar. Panawagan nila, sana agad na matugunan ang tambak na basurang nakaharang sa kalsada, lalo na't nalalapit na ang pasukan. Paano pa natin mapasok ang mga bata kung ganito ang sitwasyon? Ayon sa tanggapan ni Mayor Joy Belmonte, patuloy naman daw ang clearing operation ng Engineering Department at Department of Sanitation ng lungsod. Hindi lang daw kaagad nahahakot ang tambak na basura dahil sa volume nito. Inulit naman ni MMDA General Manager Procopio Lipana ang panawagan sa mga barangay sa tuloy-tuloy na cleanup. Kakaroon po tayo ng yung ugnayan sa barangay, yung clean-up drive sa barangay. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Napuno ng kantahan at kasiyahan ng charity event ng Kapuso Brigade sa Quezon City. Nakisaya rito si sparkle artist Seth de la Cruz kasama ang iba pang personalidad. Mga batang cancer patients ang hinandugan nila ng performances. Bukod dito, namigay din ng Kapuso Brigade ng groceries sa mga bata. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.